Mapagpalang araw mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Narito po muli ang Nimi Magarso Ministry ay magpapailan lang ng mga salita ng Diyos sa pamamarang madali po nilang maintindihan. Sa araw po ito ay atin pong pag-aaralan kung tayo nga ba ay ligtas na. Opo mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Atin pong pag-aralan kung paanong tayo ay magkaroon ng inspirasyon o kung ano ang resulta sa ating pananampalataya at paniniwala na tayo nga ba ay ligtas na. Bago tayo magpatuloy, atin pong hingin ang pumatubay ng banal na Espiritu. Mahabagin naming Ama, na sa kaitaasan po kayo ng mga langit, salamat po ng marami sa magandang panahon na ipinagkaloob mo sa amin, at sa oras na ito ay magpapailan lang po kami ng iyong mga salita upang lubos na maunawaan ng mga taong nagsasabing sila'y ligtas na. Tama po ang kanyang paniwala, subalit kinakailangan Panginoon aming maintindihan kung ano ang pamaraan upang aming tanggapin ang tunay na kaligtasan. Patnubayan mo po kami ng iyong karunungan at ipagkaloob mo ang Santong Espiritu upang sa manguna. Ilagay mo ang iyong masalita sa aming mga labi at maunawaan namin na ang mga bagay na ito. Ito po ang samot dalangin. Kalakip nito, patawarin kami sa aming pagkukulat, pagkakasala na gawa, alang-alang po lahat sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, marami po ang mga taong sumasampalataya na sila nga po ay ligtas na. Opo, tama po yan. Napakaganda pong paniniwala. Subalit sa papaanong pamamaraan. Marami ngayon ang nagtatanong, ligtas na ba ako? Kahit ako'y nagkakamali, ligtas pa rin ba ako? Ayan, napakaganda po natin pag-aralan ang mga bagay na ito. Ang ilan ay naniniwalang sapat na ang minsang pagtanggap kay Kristo upang matiyak ang kaligtasan. Opo. Kahit magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, ngunit ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Marami po kasi ngayon, lalo sa mga debate na papakinggan po natin, na sila daw po ay ligtas na. Kaya wala na silang gagawin sapagkat ligtas na at minsan lang daw po iniligtas at hindi na raw ito mawawala. Tingnan po natin kung ano ang patotoo ng tunay na paniniwalang ito ayon sa banal na kasulatan. Ang tanong na ito hindi dapat iwasan sapagkat ito'y may kinalaman sa ating walang hanggang kapalaran. Ang kaligtasan ay hindi isang larong pinagpapasiyahan sa salita lamang. Ito'y buhay na relasyon sa isang banal na Diyos. Una, ligtas tayo sa pamamagitan lamang ni Kristo. Opo. Dito po sa Episo, Kabanatang 2, ang talata 8, patuloy po sa siyam, sa King James Version, Tagalog, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sinuman ay huwag magmamapuri. Ang kaligtasan ay hindi bunga ng mabubuting gawa, kundi biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit tandaan po natin, ang tunay na pananampalataya nagbubunga ng pagsunod. Ang pananampalataya ay walang bunga ay patay. Opo, kagaya po ng isang puno, na kapag ito ay mayabong lamang, na wala namang bunga, wala rin po siyang kwenta, kundi parang propaganda lamang siya. Opo, ganun po ang panampalatayang hindi nagbubunga, ito po ay baog o patay. Ayan. Dito po sa Santiago, Kabanatang 2, talata 17, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kaniyang sarili. Ayan po, sinabi po ni Santiago. Gayon din naman ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay sa sarili. Kaya't ang kaligtasan ay hindi lisensya para magkasala. Kaya yung iba sabi nila ligtas na sila. Kahit magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, ano ba ligtas? Kaya yung mga iba nagsasabi once saved, always saved. Tingnan po natin kung totoo nga ba yung kanilang sinasabi.
kundi kalayaan mula sa kasalanan. Ano pong sabi? Kaya't ang kaligtasan, ito hindi lisensya para magkasala, kundi ito ay kalayaan mula sa kasalanan. Naging malaya tayo mula sa kasalanan. Ang tunay na ligtas ay hindi nananatili sa kasalanan. Paano kang sabihin mong ikay niligtas, yung dugo ni Kristo ay sapat na para ikay baligtas? Opo, tama po yan. Pero kinakailangang nananatili ka sa paggawa ng kabutihan at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Dito po sa Roma, Kabanatang 6, ang talata po 1, patuloy sa 2. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa kasalanan upang ang biyaya makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay nasa kasalanan, paanong tayo mabubuhay pa riyan? Ang mga tunay na tumanggap kay Kristo ay patay na po sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi tayo alipin nito, patay na po tayo sa kasalanan. Ayun po ang buong katotohanan. Kung patuloy tayo nagkakasala, ibig sabihin, hindi po natin lubos na isinusuko ang ating sarili sa Panginoon. Hindi natin lubos na sinusuko ang ating puso sa Panginoon. Ang kaligtasan ay hindi isang sandali ng pagtanggap lamang, kundi isang patuloy na paglakad sa kabanalan sa Panginoon. Opo, kinakailangan patuloy kang lumalakad sa kabanalan upang ang iyong kaligtasan ay hindi mawala sa iyo. Dito po sa unang Juan, Kabanatang 3, ang talata po ay 9. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kaniya, at hindi siya maaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Ano po ang pagkasabi? Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Iyan po yung ligtas. Hindi na po nagkakasala. Kaya huwag natin gawing lisensya yung dugo ng Panginoon na tayo tinubos na upang tayo gumawa ng kasalanan. Ang sabi ni Pablo, huwag nawang managana. Hindi ito nangangulugang hindi na tayo kailanman magkakamali, kundi hindi natin kinagigiliwan ang kasalanan. Kaya ang tunay na kaligtasan ay lubusang pagtalikod sa kasalanan. Yun po ang tunay pating pagsisisi. Ang puso ng anak ng Diyos ay ayaw ng kasalanan, bagkus naghahangad ito ng kabanalan. Ayan po, ang tunay na ligtas. Dito po sa Hebreo Kabanatang 10, ang talata 26, patuloy sa 27, ang patuloy na nagkakasala ay paglayo sa kaligtasan. Paano kung ligtas ay lumalayo ka sa kaligtasan? Ganito po ang nakasaad sa banal na kasulatan, sapagkat kung atin sinasadyang gawin ang kasalanan, pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghatol at sa isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Pag ginawa mong lisensya na ikaw ay ligtas na at patuloy kang gumawa ng kasalanan, ay may naghihintay sa iyong kakilakilabot na kaparusahan. Sapagkat sinasadya mo ang paggawa ng kasalanan. Kasi iniisip mo, ligtas ka na eh. Ayan. Kaya marami nagkakamali doon sa once saved, always saved. Ito ay matinding babala. Kung sinasadya natin magpatuloy sa kasalanan, itinitakwil natin ang biyayang kaligtasan sa atin kung tayo nagpapatuloy. Itinatakwil natin. Ibig sabihin, wala na yung kaligtasang nasa atin. Ang isang bisis na ligtas habang buhay ligtas ay hindi totoo yan sa Biblia. Ang kaligtasan na nasa patuloy na pananampalataya at pagsunod. Opo, yan po maraming prinsipyo ngayon. Ipinagtatanggol nila yan. Kaya yung iba, bago mamatay, yung ibang naghihingalo sa yung may mga karamdaman, nilalapitan nila yan. At pagkatapos sabihin lang doon, tanggapin mo lang si Kristo. Ano man ang mangyari sa iyo, mamatay ka man, ligtas ka na. Binigyan nila ng maling pag-asa yaong taong naghihingalo. Kaya ang sagot naman, bagamat hindi nakapagsisi ng talagang lubusan sa Panginoon, ang sabi, tinatanggap ko po si Kristo. Ayun, kaya mayroon pong nagsabi sa akin, sabi niya, ay mabuti naman at bago siya nalagutan ng hiningay, tinanggap niya si Kristo.
Hindi po sapat yung pagtanggap lang ng kay Kristo o na ikaw ay ligtas. Baog po yun. Wala pong pananampalatayang walang gawa. Opo, walang sakripisyo. Basta na lang niya tinanggap si Kristo sa paniniwala sa iyong pangangaral na pag tinanggap si Kristo, ligtas na. Kaya yung isang beses ligtas habang buhay ligtas, hindi po yan totoo sa Biblia. Ang kaligtasan ay nasa pagpatuloy na pananampalataya at pagsunod. Dito po sa Mateo, kabanatang 24, ang talata po 13, ngunit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Mayroong pinagtitiisan po, hindi po masarap ang kaligtasan. Mayroong pinagtitiisan. Kaya marami ang pumapasok sa maluwang na daan. At ang dulo niyaon ay kapahamakan. Makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at madalang ang dooy nakakasumpong. Ang kaligtasan ay hindi lang sa simula, kundi sa pagtatapos ng paglalakbay. Akala natin, pagkatanggap lang natin kay Kristo, ligtas na tayo. Ayos na. Tinanggap ko na si Kristo. Ligtas na ako. Hindi po ganun. Kinakailangan mayroon kang pagtitiisan sa patuloy mong paglalakbay. Ang kaligtasan ay may ebidensya, ang bunga ng Espiritu. Kinakailangan makita po yan sa atin. Ano pa ang bunga ng Espiritu? Galatia, kabanatang 5, talata po 22 at 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Ay kung hindi ka naman nagpipigil sa sarili, ay paano ka magiging ligtas? Wala kang kabutihan, hindi ka maamo, hindi ka nagtitiis, wala po sa iyo ang tamang kaligtasan. Ang mga ligtas ay nagpapakita ng bunga ng Espiritu. Hindi sapat na sabihin, ligtas na ako, kundi dapat makita sa buhay ang pagbabago. Tinanggap mo nga si Kristo, patuloy ka naman sa paggawa ng kasalanan. Patuloy ka sa mga bisyo, hindi ka naman nagbabago. Paano ka naging ligtas? Sapat lang ba na tinanggap mo si Kristo? Ay marami po naman tumatanggap kay Kristo eh. Ay kung dito nga lang yun, tinanggap na ng iba yan, ibinilagay na sa bulsa. Opo. Hindi po ganun kasimple ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kinakailangan may panampalataya at mga gawa. Ang taong tunay na ligtas ay nagbabago araw-araw, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig kay Jesus. Kinakailangan po nababago tayo araw-araw. Yan. Ibig sabihin, kung tayo'y mula sa paggawa ng kasalanan, utay-utay natin binabago ang ating sarili sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Yan po ang tunay na may kaligtasan. Ang babala sa mga tumatalikod, pagkatapos mo matanggap, ligtas ka na, pero anong ginawa mo? Dito po sa ikalawang Pedro, ang talata po kabanatang 2, talatang 20 at 21, sapagkat kung nangakasumpong sila ng pagtakas sa mga karumihan ng salibutan sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling nanumbalik doon at natalo, ay naging lalong masama sa kanila ang huli kaysa una. Opo. Nakita po natin. Tinalikuran na natin ang kasalanan at tayo bumalik, ay lalo pang naging malala ang ating sitwasyon. Kasi iniisip mo, ligtas ka na, gagawa na lang ako na kung ano-ano na lang, total ligtas na rin naman ako. Ay mas masama pa ang kahinatnan. Napakalinaw ang mga tumanggap sa katotohanan, ngunit bumalik sa kasalanan, ay nasa panganib po ng mas mabigat na hatol. Ang Diyos ay mahabagin, ngunit hindi siya maaaring lokohin ng sinuman, sapagkat nababasa ng Diyos ang ating puso. Opo. Ayan. Hindi po nakikita yun sa magandang bihis mo, mahabang damit mo, nakalong sleeve ka, nakaniktay ka. Tapos nasa pintuan ka pa lang ng iyong simbahan umuusok ng iyong mga labi sa paninigarilyo. Iyan ba ay may mabuting espiritu ng pagbabago? Wala po, kasi ang katawan po natin templo ng espiritu ng Diyos pagkatapos dinudumihan mo.
Kaya hindi po natin pwedeng lukuhin ang Panginoon. Dito po sa Galasya, Kabanatang 6, talata po 7, patuloy sa 8, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi na mapagbiro sapagkat ang anumang inihasik ng tao ay yaon din ang kaniyang aanihin. Nakita po natin mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Kung ano ang iyong inutang ay siya ring kabayaran. Kaya kung anuman ang gusto mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. At kung ano ang gusto mong gawin sa iyo, gawin mo ito sa iba. Ganyan po ang tunay na maliligtas at ligtas. Ang pag-asa ng mga taong nagsisisi, yung mga nagbabalik ng loob. Ngunit kung tayo nadapa, may pag-asa. Ang Diyos ay hindi agad sumusuko sa atin. Patuloy niya tayong tinatawag. Dito po sa unang Juan, Kabanata 1, talata 5, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya tapat at banal, napatatawarin tayo sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang tunay na kaligtasan ay bunga ng patuloy na pagsisisi at pagbabago. Ang Diyos ay laging handang magpatawad, ngunit kailangan lamang bumalik, hindi manatili sa pagkakasala. Opo, patuloy tayo, huwag tayong bumalik sa pagkakasala. O ano ang babalat aral dito? Kung patuloy tayo, kinakailangan mga kapatid ko, huwag tayong manumbalik sa kasalanan. Magpatuloy tayo sa paggawa ng kabutihan upang yung kaligtasan ay huwag mawala sa atin. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, magpatuloy tayo sa pagbabago araw-araw ng ating sariling mga likas. Baguhin natin ito kung ano itinuturo ng banal na kasulatan, sundin natin lahat, wala tayo itatakwil isamang salita. Pag sinabing huwag, huwag. Pag sinabing itong gawin mo, gawin mo. Sundin mo lahat. Yan ang taong hindi nalalayo sa tunay na kaligtasan. At yung kanyang pagkaligtas ay hindi mawawala sa kanya. Ngayon, ang biyaya ng Diyos ay hindi dahilan para magpatuloy sa kasalanan. Ang biyaya ay kapangyarihan upang talunin ang kasalanan. Ayan. Kaya tayo ligtas na sa biyaya pero huwag mong itapon yung biyaya. Kailangan hindi ka matalo ng kasalanan. Ang kaligtasan ay hindi emosyon, kundi relasyon. Kapag tunay kang may relasyon kay Kristo, ayaw mong saktan siya sa magitan ng kasalanan. Nasasaktan ng Panginoon Nagsiluso kasi siya. Ayaw niya na tayo gumagawa ng kasalanan. Nalulungkot siya, lumuluha siya. Ang pananampalataya na hindi nagbubunga ng kabanalan ay huwad. Ang tunay na ligtas ay lumalakad sa liwanag, hindi sa kadiliman. Kaya kung sinasabi natin tayo'y ligtas na, ngunit hindi nagbubunga ang ating pananampalataya, huwad po ang ating pananampalataya. Kunyari lang na tayo ligtas, pero hindi po katotohanan talagang ikay ligtas. Ano po? Ayan. Mga kapatid, kung sakaling tayo'y nakaramdam ng paglayo sa Diyos at ito na ang oras upang bumalik, hindi pa huli. Opo, manumbalik tayo. Baguhin natin ang ating paniniwala. Ang pintuan ng awa ay bukas pa, ngunit hindi habang panahon. Si Jesus ay naghihintay na yakapin tayong muli, ngunit huwag nating abusuhin ang kanyang awa. Ang biyaya ay dapat magdala sa atin ng kabanalan, hindi sa kapahintulutang gumawa ng kasalanan. Kasi marami nagsabi, ay ligtas na ako sa biyaya. Kaya sila gumagawa na kung anong maibigan nila kasi ligtas na. At hindi na raw nawawala ang kaligtasan. O ginawang lisensya ang kaligtasan. Ligtas na raw siya. Once saved, always saved. Ito po'y nagdadala ng katamaran sa mga taong naniniwala. Ano pong sabi dito sa Hebreo, Kabanatang 3, ang talata po 15? Kung inyong marinig ngayon ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatagasin ang inyong mga puso. Opo. Kaya kung ito man ay nasa iyo pa ngayon, kapatid ko, ang paniniwalang ito, baguhin mo ang iyong paniniwala. Hindi po totoo na ang tao ay minsang iniligtas at habang panahon na siyang ligtas.
Kung ikay nagpapatuloy sa paglilingkod at hindi ka bumabalik sa kasalanan, ligtas ka. Pero pagkatapos na matanggap mo ang ating Panginoon Jesucristo, natanggap mo ang kaligtasan, pwede po itong mawala kung ikay manumbalik sa paggawa ng kasalanan. Sapagkat ang kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Maliit man o malaki ang kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Hindi po sa paggawa mo ng kasalanan, ang kabayaran ay kaligtasan. Ay ano kaya sa tingin mo? Tama ang pananampalataya mo na ang gumawa ng kasalanan ay kaligtasan? Sapagkat ikay ligtas na? Minsan mong tinanggap si Kristo, pagkatapos nalikuran mo siyang muli, gumawa ka ng kasalanan, ikay ligtas pa rin. Kapatid ko, baguhin mo ang paniniwala mo. Hindi mo kaya sa sarili mo magbago, manalangin ka. Sabayan mo ako, kapatid ko. Aming mapagpalang Ama na nasa langit, kami lumalapit sa iyo na may kapabaang loob. Salamat sa biyayang nagliligtas sa amin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Patawarin mo kami kung kami minsan pang nadapa at nagkasala laban sa iyo. Linisin mo kami ng iyong dugo at ibalik ang aming puso sa iyong landas. Turuan mo kaming huwag abusuhin ng iyong awa, kundi mamuhay sa kabanalan at katapatan. Nais naming makasama ka sa walang hanggan, kaya tulungan mo kaming manatiling tapat hanggang sa wakas. Ang lahat nito ay aming niling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, hindi gantimpala ng gawa. Ngunit ang biyayang yun ay nagdudulot ng pagsunod, hindi ng patuloy na pagkakasala. Ang patuloy sa kasalanan ay hindi ligtas sapagkat siya ay humiwalay sa Diyos. Ang tunay na ligtas ay nagbabago araw-araw at nananatili kay Kristo. Sapagkat kung pinaniniwala mo ikay ligtas na, wala ka nang gagawin. Ito'y katamaran sa paglilingkod sa Diyos at ang kawalang tamad na makakaakyat sa langit. Opo, ang tamad ay huwag kumain. Kaya kung ikay tamad sa paglilingkod, hindi ka kakain ng espiritual na pagkain. Ang kaligtasan tiyak lamang sa mga nagtitiis hanggang sa wakas. Ito ang aking dalangin na magpatuloy tayo sa kaligtasan na pinagkaloob sa atin. Huwag natin balikan ang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen.